Hi everyone! Hello! Kumusta kayo? So I've learned something in Canva and I'm gonna use this sa talk na to. Okay, so ano ba yung discussion natin, no? Para sa afternoon na to o kung saan ka man, umaga, gabi or what. O, pero sa ngayon, ito ay afternoon. Ayan. So, ano nga ba ang meron sa ating discussion for this afternoon? Sige nga, ito ay ayan, standing out at work and exploring career opportunities for psych students. So, napakaganda ng topic natin ngayon kasi meron tayong pagkakataon para ma-identify natin kung ano nga ba yung opportunities natin, no? Oo, ano ba yung pupwedeng mapasukan ninyong mga trabaho, di ba? Ano ba yung preparation ninyo para sa pagka-graduate ninyo? Siyempre, babalikan natin, no, yung mismong level, oo, yung papaano ba yung step by step bago niyo makuha yung lisensya, tapos pagka-graduate, ano yung mga po pwedeng mangyari. Tapos, syempre, mag-masters pa ba, ganyan. Ano ba yung skills na kailangan, di ba, para mag-survive talaga dito sa psych field. Ayun, by the way, meron muna ako syempreng question dito before talaga tayo mag-start kasi gusto ko malaman kung kamusta naman talaga kayo. Ayan, syempre gusto ko na i-type ninyo o i-type ninyo please lang. Ayan, iti-take note ng mismong mga ano nyo dito, no, present na officer yung mga answers ninyo. Ayan, kamusta, no? Ano yung specific word that best describes your feeling? Ayan. Ano yung specific word that best describes your feeling? And type nyo kung ang nafe-feel nyo ba ngayon ay excitement, hopeful, o kaya naman confused kasi sa mga nababasa ninyo online na ano bang mangyayari. Naku, parang wala yata mangyayari sa psych, ganyan, no? Totoo ba yun? Hmm. Mamaya pala, no? Sinasabi sa inyo, wala. Para di kayo magtuloy, para less competition. Chos lang. Biro lang. O, ano ba ang nafe-feel ninyo? Hopeful? Ayan, excited? Happy? Ano ba? Sad? Exhausted, sleepy, hungry, whatever, or combination ba ito ng mga specific words? Yan, pakitype ninyo sa ating chat box para alam natin, no, kung kumusta kayo, tsaka nafe-feel ng mga nandito, kaya ng mga nanonood din, na kapwa ninyo, kung ang nararamdaman ba ninyo ay similar din sa kanila. Ayan, para kahit papaano ma-feel natin na hindi tayo totally mag-isa. And also, one way din ito para ma-practice ito, no, yung pagiging mindful or pag-notice ng feeling natin. Kasi as psychologist or psychometricians, 'di ba? Importante na nagiging mindful tayo sa nararamdaman natin. Specifically kung ang gusto mong mangyari or trabaho sa future ay magbigay ng tulong. So ito na yung maliit na parang paraan para matutunan mo kung papaano mas maging present, manotice yung nararamdaman mo, ayan. At syempre, yung ano, no, yung unti-unti na matutunan mo kung papaano pakinggan yung sarili. Ayan. Napakasimple lang niyang prompt, pero nakakatulong kasi siya doon sa mga areas na yon. Especially kung kayo type of person na parang hindi mo alam kung ano nangyayari sa'yo. Magandang practice to, napakasimple lang niya, pero di ba, medyo china-challenge ko, ano nga ba nararamdaman ko ngayon? Ano ba nafe-feel ko ngayon? Ayan. So, importante maging honest. Okay? Yan. Maraming maraming salamat sa ano, no, sa mga answers ninyo. Ngayon, pakita ko lang yung photo, no? Baka sabihin nyo, anong kinalaman ng Artemis to dito, no? Hindi. Ang ganda kasi nitong picture na to, yung shot ng isa sa mga crew ng Artemis 2, si Christina, no? And then, ayan yung picture, no? Makikita ninyo na parang, wow, ganyan ba talaga kaganda? I feel like it's very surreal kapag nandun ka siguro, no? Sabi nga niya, sa isa sa mga interview niya, ito, no matter how long we look at this, our brains are not processing this image in front of us. It is absolutely spectacular, surreal. I know there's no adjectives, blah, 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 na po pwede daw mag-describe nung nafe-feel daw nila. Particularly in psychology, we have this so-called overview effect. Ito yung profound state of awe that leads to lasting changes in self-perception and worldview. Bakit ko napili ito as part of my opening, no? To discuss yung mismo opportunities ng psych. Well, kasi
Kung titignan natin dito sa picture na 'to, medyo nag-resonate kasi ako dun sa na-mention nung isa sa mga crew ng Artemis. Although hindi pa ako nakapunta sa ibang ano 'no, sa outer space, hindi ko pa nakita yung moon ng malapitan. Kahit sa telescope lang nakita ko lang siya, sobrang namangha na ako. What more kapag sobrang lapit, nakikita mo talaga 'di ba sa window or hindi ko pa nakita yung Earth. Pero somehow yung overview effect, yung feeling of awe, meron akong ganong klaseng feeling 'no, nung nag-practice na ako as psychologist. And yung ganitong klaseng feeling 'no, somehow kung pinag-aaralan natin yung theories of personality, pupuwedeng ito yung example nung connected sa na-mention din ni Abraham Maslow na mabilisan lang siya, few seconds lang siya. Pero meron siyang lasting impact dun sa individual 'no, yung peak experience na tinatawag. So kung meron 'tong ano, profound state of awe, na pupuwedeng mag-change yung mismong perspective mo dahil dun sa nakita mo na halimbawa ito, sa Earth 'no, nakita niya yung Earth sa window and then nakita niya na walang distinct 'no, hindi hindi mo makikita yung barriers, hindi mo makikita yung kahit na anong specific na differences. Nakikita mo lang siya as isang pale blue, alam mo yun, na ano, na lumulutang or nagfo-float around sa empty space, 'di ba? Na ano ba ang nagdi-divide sa tao? Parang wala. Isa lang siya na space or place wherein lahat tayo nagsasama-sama. At some point, ito yung specific na encounter na mafe-feel mo na lahat ng tao ay magkakakonektado, na ang mundo ay ganito, na ang buhay ay ganyan. So yung overview effect, somehow may ganun tayong feeling. Hindi mo kailangan makapunta ng outer space to feel that. At some point, tayong mga mental health professionals, may ganyan tayong mga encounter na parang astronaut, alam mo yun? Kung ang mga scientist, meron silang pagkakataon to study the physical world, no? In accurate and exactness. Tayo as mental health professional, we study the inner world of people and we jump from one place to another. Kaya nga draining din siya. But at the same time, may fulfillment kapag ginagawa natin yung trabaho na yun. Kung sila namangha sila dahil nakita nila yung Earth, nakita nila yung munang napakalapit na kung titingnan mo, sinasimulate lang nila sa lupa, 'di ba? Pinag-aaralan nila sa mga books. Somehow kapag naging mental health professional ka, tapos sumarap ka mismo dun sa tao. So lahat ng mga technical concepts na kinabisado mo, lahat yun parang challenging siya na ang kailangan marinig ng tao sa'yo, paano ka magiging tao. And then, at some point, very challenging siya dahil nandun yung pakiramdam na yung pain nung tao na yun, yun yung magiging focus natin. Ganito pala yung feeling ng pain. Ganito pala yung feeling ng empathy. Ganito pala yung feeling ng self-kindness. Ganito pala ma-feel yung pagiging proud. Kahit hindi mo kadugo yung isang tao. Yung state of awe, na makita mo yung humanness, yung brokenness in front of you. Wala siyang equivalent feeling kapag nasa harap mo na yung isang tao. And yung pinag-aaralan natin sa abnormal psychology, yung mga vignidon, yung mga part ng illustrations kapag may mga mental health disorders, um, magugulat ka na in reality, madaming mga bagay na hindi nako-cover ng libro. Tapos nandun yung pakiramdam na mixture of pwedeng, alam mo yun, disappointment, pain, na capable pala ang tao na ganito. But at the same time, there's also this beauty na of all flaws na may encounter mo sa tao, meron pa rin siyang hope. Meron pa rin siyang tendency to actualize and to realize na meron pala siya talagang kakayanan. Kailangan lang na may isang taong maniniwala sa kanya. At ikaw yun or tayo yun. So I want you to allow yourself to sink, no, doon sa mismong mga words na sinabi ko. Gano'n siya kalalim. So ibig sabihin, alam ko namang masaya pag-aralan yung psych. Nagtatawanan tayo, 'di ba? Ha, 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 ganyan 'to yung mga disorder, et cetera, 'di ba? Kung minsan na parang nagjo-joke tayo na minsan nagse-self-diagnose pa yung iba. Pero kapag nandun ka na, magugulat ka na
It's not something na nakakatawa. It's not something na, um, hindi alam mo yun, na hindi sineseryoso. Sineseryoso talaga siya at seryoso talaga yung trabahong 'to. Makikita mo na, okay, ito yung mga natutunan natin. Hindi lang talaga si Sigmund Freud yung tama. Ito yung mga bagong mga research. Ito yung mga kailangan natin i-catch up. Ito yung kailangan din natin maintindihan. Ito din yung dapat nating maunawaan. At the same time, yung lisensyang meron tayo kapag naibigay siya sa atin, mararamdaman mo hindi lang saya, kundi nandun din yung bigat ng responsibility na kailangan natin gawin yung trabaho natin. Na kapag sinabing confidentiality, confidentiality. Na kapag sinabing kailangan nating alagaan din yung sarili, kailangan din talagang alagaan yung sarili dahil yun yung bagay na itinuturo din natin dun sa mga pasyente natin eh, sa mga kliyente natin. So, ngayon, ang invitation ko sa inyo ay kailangan niyo i-prepare yung sarili niyo sa trabahong papasukin ninyo. Hindi ko kayo tinatakot. Dahil normal naman sa trabaho ng ano, mental health professional na mahirap talaga siya. Lahat naman ng trabaho ay sobrang importante at lahat 'yun ay may contribution para siyempre maging okay tayo, 'di ba? In general, collectively. Pero sa trabaho kasi natin, nandun yung direct contact sa mga taong hindi totally okay. Kapag hindi ka okay, pwede kang lamunin nung, alam mo 'yun, nung bagay na yun at nakakatakot siya kapag mangyari. Kaya importante as mental health professional 'no, pag-prepare ninyo sa sarili ninyo, mahalagang inaalagaan niyo na yung sarili ninyo, mahalaga na inaalam na ninyo kung ano yung skills ninyo, hino-hone niyo na rin siya, inaaral niyong mabuti sa lahat ng pagkakataon na meron kayo, nagtatanong din, ganyan. Pina-practice niyo na rin yung self-care as early as now. Kina-catch niyo na yung sarili niyo kapag meron kayong mga bagay na, alam mo yon, puwedeng nanggagaling sa judgment or, halimbawa nag-aaral ka ng psych pero ikaw yung 'di ba medyo hindi ka aware sa mga marginalized communities tulad ng persons with disabilities, indigenous people, LGBTQ+, et cetera. So, dapat nandun tayo sa lente na nauunawaan talaga natin yung mga taong pagsisilbihan natin kasi hindi siya basta kinakabisado lang. Ang pinaka-challenging doon na sa lahat ng mga pinag-aralan mo, paano mo mapaparamdam na nandyan ka. Dahil hindi mo naman le-lecturean yung tao sa harap mo eh. Ide-demonstrate mo sa kanya ano yung trust, ano yung self-kindness, ano yung hope, 'di ba? Ano yung compassion. At paanong makinig, 'di ba? Kasi hindi ka talaga magle-lecture or alam mo 'yun, laging magsasalita dun, ikaw talaga yung makikinig sa kanya at maniniwala siya sa sarili niya dahil nandun ka, 'di ba? Ang hirap niya, pero kaya siya. So yeah, 'di tayo lumabas ng outer space, pero pumupunta tayo sa iba't ibang mundo ng mga tao para maunawaan sila. At mahirap yung trabaho na 'to dahil walang exact na formula to actually do the job. Na meron lang tayong mga theoretical framework na susundan, pero dahil meron tayong mga theoretical framework at napakadami nun, napaka-challenging din sa training natin para magamay natin kung saan talaga tayo totally komportable at paano i-integrate yung bawat mga concepts na 'to para maparamdam at ma-apply natin sa trabahong meron tayo. Yung na-mention ko kung papaano siya i-apply ay nakalente siya or nanggagaling siya dun sa level ng, psychologist na one-on-one 'no, kapag clinical or kapag nasa therapy. 'Pag nasa ibang mga positions, ganun pa rin yung state of meron pa rin tayong, nag na nandun pa rin yung pakiramdam na nagbabago yung worldview natin, nagbabago din yung perception natin sa sarili din natin kapag ginagawa din natin yung trabaho natin, ayun, 'no? Yung sense of awe na 'to, feeling ko puwede niyo siyang ma-practice 'no, ngayon pa lang. Kung familiar kayo dun sa term na sonder, yun, hindi siya very particular sa overview effect, of course different siya. When we talk about sonder, ito yung specific na feeling natin na when we look at, strangers 'no, nandun yung nakikita natin at alam natin, na-identify natin na itong mga strangers na 'to kahit
Kahit para sila ang dami-dami nila, alam natin na they have their unique experiences na one person is also, alam mo yun, anak din siya, may struggle siya, may pangarap siya, may hope siya, may mga pain siya na hindi niya sinasabi. And at some point, yung sonder na to, yung ganong klaseng feeling na everyone has their own unique, alam mo yun, experience na meron silang buhay. Yun, kapag na-feel mo siya, nandun yung na-exercise mo din yung empathy. Nandun din yung nag-change yung perspective mo, hindi lang sa sarili mo, kundi dun sa mga tao sa harap mo. Mapapractice mo siya kahit sa social media at some point, 'di ba? Na instead na kung minsan eh basta-basta ka na lang din mag-comment or basta-basta ka na lang magsasabi. Minsan pipiliin mo na din maigi kung papaano mo sasabihin yung mga salitang bibitawan mo online kasi baka makakaapekto siya dun sa buhay ng mga taong makakabasa nun. Kasi maniwala kayo sa hindi, yung mga post kasi din natin talaga malaki yung impact niya dun sa mga tao sa paligid natin, no? Gano'n. So, gano'n din when it comes to our actions. Kahit psych major kayo ngayon na hindi pa talaga totally tapos o nakukuha yung diploma, sobrang laki ng influence ninyo sa kung saan mang space na naroon kayo. Di mo kailangang maging influencer para masabing influential ka, no? Kahit sa sarili ninyong bahay, sa kung saan kayo pumupunta, meron kayong malaking influence, no? Na po pwede makaapekto dun sa gagawin ng ibang tao o kung paano din nila titingnan yung sarili nila, no? Kaya mahirap, no? Kasi yung self-awareness na alam nating meron tayong ganun power to actually influence other people. 'Di ba? Parang ang ano niya, ang powerful niya kapag na-realize mo yun. At the same time, nandun din yung fear na, hala, sana magawa ko siya ng tama, no? Pero syempre, don't be so, ano, don't be so hard on yourself. It's also important na marunong tayong mag-take ng pause and also to practice self-kindness na hindi man tayo fully laging ano, parang aware o kaya naman fully equipped sa mga situation. Maging equipped ka kapag nandun ka na. It's a trial and error din. Ayan. Ngayon, ano ba yung brief road ninyo, no, as psych majors? Marami dito, 'di ba? Present ba ngayon dito mga freshmen? May mga sophomores ba? Juniors, seniors? Ayan, kung meron man, ayan, ito yung itsura ng ating roadmap, no? Brief lang 'to. So, sa first year college hanggang second year college, ayan, ano yung mga usually na-expect natin dito? Siyempre, hindi pa naman tayo talaga nagkakaroon ng intensive na mga subjects dito, pero, um pakonti-konti nagkakaroon din 'no ng parang ano, bini-build up yung mismong skills ninyo na makakatulong siyempre para mas maging effective kayo na graduates. Sa first year tsaka second year depende sa curriculum 'no, pero, nandiyan yung, math, oo, yung yung ano natin, yung subject natin, psych stats, ganyan. Intro to psych para mas ma-appreciate lalo yung psych. And nandiyan yung mga subjects na kung saan mas lalalim yung appreciation ninyo sa mismong ano, program natin. Third year, fourth year, medyo mas nag intensify pa siya, mas humihirap din siya lalo, ganyan. So sa bawat subject na meron kayo dito, make sure na naintindihan nyo kung bakit ninyo siya kinukuha. No, halimbawa, psychological statistics, gets ko yung idea na bakit kailangan pa natin matutunan yan, di ba? Math, gano'n. Unfortunately kasi sa trabaho natin marami ding math. Kailangan din kasi natin ng research. Hindi po pwede yung basta-basta lang, 'di ba? Nakita niyo naman kung papaano nami-misuse yung tables, yung mga charts, yung mga information, 'no? At ang laking ano nun, impact para para maapektuhan din yung perception ng mga tao dun sa data. So kaya importante na kahit yung pinaka-basic, 'no? Kaya malalim na understanding dun sa numbers, mahalaga siya. Kasi tulad nga ng sabi ko, napakahirap nung trabaho natin dahil walang exact formula, 'di ba? Para maintindihan yung human behavior. So, kailangan talaga natin ng research. Kailangan natin na indirectly, ang hirap kasi indirectly, pag-aaralan mo yung mga concepts na may kinalaman sa tao na hindi mo naman totally na-observe, 'di ba? Kino-construct lang natin siya. Ginagawa lang natin na mas maging tangible siya. Gumagawa tayo ng paraan para ma-measure sila, 'di ba? Like halimbawa,
how do you measure anxiety? How do you measure depression? How do you measure altruism? How do you measure healthy relationship, 'di ba? Or kindness, hope, 'di ba? Pero nagagawa natin ng paraan sa mga research 'yun, 'di ba? Pero 'di mo naman na-observe yung 'di naman nakikita ng mata yung hope, 'di ba? Pero papaanong sitwasyon made-demonstrate yung hope, 'di ba? Yung mga ganong klaseng situation na nagkakaroon tayo ng operational definition, conceptual definition, 'di ba? Nagke-create pa tayo ng instrument. So mahirap siya. Kaya yung psych stats isa siya sa paraan para mas ma-appreciate mo yung importance ng number na yun para magamit natin siya eventually sa experimental psychology, magamit din natin siya sa assessment psychology or sa psychological testing and assessment. No? Doon papasok na yung test development, psych report, etc. Na matindi yung weight kasi kapag kaya siya may pinakamataas na weight sa psychometrician tsaka sa psychologist board exam yung testing and assessment or yung psychological assessment. Kasi yung integration ng abnormal psychology, may halong TOP na din, may konting IO, nandun siya sa psych assessment. Oo, tapos napaka-powerful niya, especially kung maging psychologist, psychometrician din kayo, magsusulat kayong psychological report, importante yung skill ninyo when it comes to details. Kasi it can actually change the course of life ng patient or ng client ninyo kapag nagkamali ng data. Isang data lang, pag nagkamali ka ng interpretation, pwedeng hindi siya matanggap sa trabaho, pwedeng hindi siya ma-promote, 'di ba? So, sa atin parang feeling natin gagawa lang tayo ng report, pero kung titingnan mo, pag nagkamali tayo doon, mababago na yung buhay niya. Eh, hindi naman madali yung buhay ngayon, 'di ba? So, baka yun yung kailangan niya para syempre masuportahan yung pangailangan niya, family niya, etc. So, nakita niyo yun, yung license natin na nakakabit dun sa dulo ng pangalan natin, hindi siya fancy. Hindi siya fancy na post-nominals lang, but isa siyang matinding responsibility para magawa natin yung trabaho natin, 'di ba? Para mabigay natin yung kailangan ng isang tao. Kasi kailangan niya yun, no? Ayun. And then pagdating din dito sa third year and fourth year, nandito yung internship, nandito yung thesis. Ayan, siyempre marami sa inyo maaasar kasi ano ba yan? Bakit natin kailangan pag-aralan to? Bakit pa tayo mag-thesis? Importante yung thesis yung mga problemang nakikita natin dito sa Pilipinas, yun yung magandang gawan ng paraan. Magandang pag-aralan. Ang thesis, nandiyan siya para magbigay ng solusyon, para makapag-offer nun. O kapag wala pa masyadong nakakapag-aral nun, all the more na importanteng bigyan natin siya lalo ng pansin. 'Di ba? Yung mga research na 'to kasi eventually pwede din siya magamit sa paggawa ng batas, 'di ba? Para ma-push through yung mga pangangailangan natin. 'Di ka naman puwedeng gumawa ng mga batas na nanggaling lang sa common sense, 'di ba? Napaka-empty nun. So, dapat siya ay nakakapit sa kung ano yung karanasan ng tao. Saan ba nakukuha yun? Sa research. 'Di ba yun yung reason kung bakit tayo nagkakaroon ng pag-gather ng data, et cetera. So, pag-isipan niyong maigi ano ba yung research na palagay ninyo komportable kayong pag-aralan. Hindi yan mahirap hanapin dahil napakadaming problema sa Pilipinas na pwede ninyong bigyan ng pansin. Pwede ka mag-start with your own issues, own problems. Araw-araw, ano ba na-encounter mong problema sa sarili mo? Saan ka nahihirapan? Baka pwede mong gawa ng research. Kung hindi man sa'yo, meron bang mahalagang tao sa buhay mo na nakikita mo nahihirapan din or naapektuhan ng mga nangyari? Baka magandang pag-aralan. So from yourself, from another person's perspective, sa isang malaking sistema, ano ba na-observe mo? 'Di ba, baka puwede natin pag-aralan. So, alam mo 'yun, maraming puwedeng area of research. Hindi ka maubusan ng interest. Kailangan lang marunong kang tumingin. Sa sarili ba, sa kapwa ba, sa sistema ba? Kung sa sistema, saan problema, saan ang issue, 'di ba? Anong konsepto yung gusto mong pag-aralan? So, isip ka lang ng problema, 'yun yung puwede mong gawing thesis 'no, kasi eventually magagamit 'yun ah, ng ibang researchers para ma-develop pa lalo yung kanilang research, 'no? Ayan. So, sana 'yan na-appreciate ninyo 'yun. Internship, nire-ready kayo para siyempre pagka-graduate ninyo, ayan, mas ma-appreciate ninyo yung papasukan ninyong trabaho. Halimbawa, graduate ka na, ayan, dito na yung magre-review ka for board examination. Personally ako ay self-review ako. Nakapasa ako sa board exam noong 2014. Ayun.
And yun yung first board examination for psychometrician. So self-review siya, 'di ba? Ang lakas ng loob ko para mag self-review. Tapos first time, no? Nakapasa. Ang baba nung ano namin nun eh. National passing rate. Maraming hindi nakapasa din. Pero marami din nag-take na exam. So, ayan. And then, work, no? Pagdating pala sa review for exam, meron tayong part ng ano to, alam ko, batas to, no? Ito ay hindi required, no? Hindi requirement na kayo ay review center or anumang institution na kailangan. Hindi siya requirement. Hindi dapat pinipilit ikaw na mag-review kasi pwede kang mag-self-review. Alam mo yun. Meron kang ganung option. At nasa ano natin yun, nasa batas. Nakalimutan ko nasan siya. Pero nag-release ng ganun klaseng ano, no, memo. O hindi siya sapilitan. Bawal yun. Okay. Ini-inform ko lang kayo kasi karapatan niya siya. And of course, work. Pagdating sa trabaho, ayan, kayo, kung gusto ninyo magtrabaho kaagad pagka-graduate, ayun, pili kayo. Mamaya i-share ko ano yung mga possible na mga opportunities. And then, kung naisipan mo, halimbawa, nung graduate ka, mag-take ng board examination for psychometrician, pwede naman. Common question, ang psychometrician ba na board examination ay prerequisite para makapag-take ka ng board examination for psychologist? Hindi po. So, pwede ka, pwede ka na graduate, magkaroon ng trabaho, pumasok sa master's degree, mag-internship doon, ipasa mo yung thesis mo, 'di ba? Tapos magte-take ng board exam for psychologist nang hindi kumukuha ng psychometrician. Pwede 'yon. Kasi hindi requirement sa psychometrician for psychologist. Ang requirement kay psychologist, kailangan tapos mo yung master's mo at nakuha mo yung 4 board subjects na related doon sa psychologist board examination, nag-internship ka, 'di ba? At napasa mo dapat syempre yung mismong thesis mo. Yung pag nag-graduate mo na yan, nakuha mo yung mga subjects, pwede ka mag-take ng board examination for psychologist. Ayun, okay? And then yung specialization kung paano mangyayari yun, depende yun syempre kung ano yung in-specialize mo na din sa masters mo. Pero hindi porket, kunwari, hindi porket nag-clinical psychologist ka, clinical ka na lang forever, hindi. Pwede ka rin naman mapunta sa industrial setting, community setting, depende na yun kung paano mo mahon ang skills mo. Pwede, meron kang karapatan at kakaya na mag-explore. After ng mismong masters mo at after mong pumasa sa board examination, kailangan syempre nag-upskilling ka, meaning uma-attend ka pa rin sa mga trainings, no? Hindi mo dapat hinahayaan yung sarili mo na nandun lang, no? Kailangan nag-aaral ka pa din kasi syempre nagbabago yung ano natin, paligid natin, maraming mga pangangailangan yung tao. Ganyan. So, sana malinaw 'no, yung brief roadmap na 'to, 'no? Malinaw na kailangan aaralin at babasahin yung RA 10029 or yung psychology law, 'no? Ayan, so malinaw tayo diyan ha, magmo-move na tayo dun sa mga specific skills na kailangan ninyo for you to have that successful career. Yan, kayo yan. Oo, yung mga nakikita niyo dyan sa picture. So, importante yung research and statistical proficiency. Yan, kita ninyo yan, hawak nyo calculator, tapos ang problema kayo, di ba? Ganyan-ganyan din ako dati. Anyway, hindi nyo naman kailangan sobrang makabisado yung mga formula, kailangan lang alam nyo kung kailan siya gagamitin. Meaning, anong context siya i-apply. Oo, so pwede naman yon, no? Yan. Pero kung meron kang kakabisado, yung mga basic formula lang naman. So, kailangan meron tayong research and statistical proficiency. We can read tables, charts, information, ganyan. Ma-interpret na maayos yung mismong mga data sa mga research. Ayan, pag nagbabasa tayo, ganun. Ayan. So, I know na at some point, lalo pa kapag first year ka, sophomore ka, nandun yung feeling na nakakapagod, nakakatamad. Sa una lang yun. Matututunan mo yan mahalin kapag paulit-ulit mong ine-expose yung sarili mo na magbasa. Tapos eventually, bibilis ka na ding magbasa. Huwag kayo masyadong magsawa sa sarili ninyo kasi mamaya, sila sabi mo, ano ba yan, ang hina-hina ko compared to my friends. Parang sila, ang bilis-bilis nila mag-aral, ang bilis-bilis nila makaintindi. Ako parang ang bagal-bagal ko, parang hindi ako magaling. No, minsan ako compare yung sarili, no? Iwasan nyo yan, ha? Lahat yan, syempre, may struggle. Kung kayo ay may ganong klaseng struggle, kailangan mo lang ng patience, no? Tulad nga nung sinabi ni E.L. Thorndike, 'di ba? Yung law of
exercise. 'Di ba may na-mention siya about law of exercise? The more you practice or rehearse, 'di ba, sa particular thing, eventually mas dumadali sa'yo, 'di ba? Sa law of exercise, mas nagagamit, mas nagiging easier sa atin. So, sinabi din niya sa principle of law of decay, kapag hindi mo ginagamit, hindi mo wino-workout, ano nangyayari? Nawawala sa atin. So, kung hindi natin gagamitin ng isip, ang utak, wala, mapupurol. So, kung namomroblema ka ngayon dito sa pinag-aaralan mo, that means nag-iisip ka. And part of that discomfort is growth. So, ganun lang yun. Eventually, matututunan mo yan. Madadali din yan sa'yo. Sa una, pag nagbabasa ka ng mga libro, parang isipin mo lang, hina-hina ko. Tapos every now and then, bawat kibot sa bawat sentence, kailangan isi-search mo ano meaning. Eh, ganun talaga. Kasi syempre, ini-improve mo pa yung vocabulary mo, di ba? Iniipon-ipon mo pa yung mga yan. Nga sa next time, nakakabisado mo na yan. Maintindihan mo na, mas mabilis ka nang magbasa. Ganun tayo natututo. So, always remember yung law of exercise, no? Rehearse, expose yourself, eventually mas dadali siya, no? Hindi nakalagay dito yung skill na yun, pero patience, importante yon, and self-kindness para mas dumadali sa atin yung ginagawa nating pag-aaral, okay? Kasama rin dito syempre yung keen to details. I already mentioned earlier na kapag psychometrician psychologist ka, dapat iniiwasan natin nun at dapat hindi talaga tayo nagkakamali pagdating sa pag-manage ng mismong details kasi pwedeng maapektuhan yung ating pasyente, no? Kawawa naman sila. O kaya kapag kunwari meron tayong mga information na hawak, ganyan, mag-isip tayo maigi paano niya mape-perceive 'to, 'di ba? Kahit nga sa diagnosis, ako pinapaliwanag kong maigi 'yun sa pasyente kasi hindi mo puwede expect na kapag narinig nila 'yun, parang okay sila. It's something new sa kanila. So, meaning kailangan trabaho natin 'yung pinapaliwanag natin sa kanila, ito ganito siya, ang diagnosis hindi siya life sentence, 'yung reason kung ba't tayo may mga ganito para papaliwanag mo, para di siya matakot. Kasi may mga na-encounter ako dati na lumapit daw sila sa mental health professional, tapos sinabi lang diagnosis, walang paliwanag, hindi na nakatulog, naapektuhan yung pang-araw-araw. Akala nila sobrang, alam mo yun, sobrang worse na worse na daw yung kanilang naranasan. Tapos yung pinaliwanag ko, saka sila nakaramdam ng ginhawa na, kaya pala, nawo-workout pala. Hindi naman pala siya dapat na sobra-sobra ikakabahala. Although, syempre, di ba, parang in reality, yung mga disorders, may mga disorders na talagang severe at saka kailangan talaga pagtuunan ng pansin. Lahat naman sila. Pero syempre, kung hindi mo ipapaliwanag yun, matinding overthinking yun, malala sa kanila. So, wag natin expect na alam na nila. Kaya nga sila lumapit sa atin, no? Ayun. So, dapat keen to details tayo and nandun din yung patience natin to actually explain kung ano yung mga nangyari sa kanila. Ayan. Ano pa? Skills needed for successful career. O ayan, critical thinking, no? Medyo nagkukulang 'yan no sa panahon ngayon. Yung mga kinakabisado, 'di ba? Yung memorization, okay naman siya at some point, pero yun yung lowest form of learning eh. May mga context kasi yung mga kinakabisado natin. Kailangan na intindihan talaga natin siya. Tapos alam natin kung paano natin siya ina-apply, no? Hindi laging by the book yan na parang ito sabi dito so dapat ganito siya. 'Di ba? So, kailangan nandun din yung critical thinking. Halimbawa, yung DSM-5, TR. Pinag-aaralan natin yun, 'di ba? Na may mention siya sa abnormal psychology. Pero ako, at saka marami ding mga psychologist sa katulad ko, sinusubukan ng i-decolonize yung concepts niyan, 'di ba? At the same time, nagde-depathologize tayo, meaning yung mga experiences ng mga pasyente natin na kung minsan nag-a-appear as symptoms, 'di ba? Yung signs and symptoms. Kaya importante, hindi lang critical thinking marunong ka talaga totally makinig. Oo, hindi porket may sinasabi sila mga signs or symptoms dito sa'yo ngayon sa session mo, gagamitin mo na yung mga symptoms na yan para, okay, ito yung mga symptoms na to. Sa pinag-aralan ko, pag ganito mga symptoms, automatic ito na disorder. Ito nakalagay sa DSM-5 bibigay ko na to. May context yun eh. May cultural aspect siya. So, ibig sabihin, hindi porket yun kagad, yung nakikita mong symptoms, automatic, parang i-justify mo yung judgment mo na ganito ang disorder niya. Hindi. Somehow, dapat nag-a-adjust tayo dun sa pasyente. Ano ba nangyayari sa kanya? Bakit ba nangyayari yun? So, hindi mo, parang hindi lahat bawat kibot, clinical problem.
'di ba? Eh minsan talaga issue 'yan na nangyayari sa paligid, 'di ba? Kung bakit nila nararanasan 'yan. Halimbawa, yung job burnout, 'di ba? Pag i-describe natin yung job burnout from World Health Organization, it's a chronic workplace distress. 'Di ba? Ano ang mga usual signs nun? Kapag hindi ka masyadong nakikinig dun sa mismong pasyente mo, pwede mong isipin na depression siya, 'di ba? Depression, may depression ka o ganyan. 'Di ba kung titignan mo parang nanggagaling pa yung problema dun sa individual. O pero ang job burnout, based dito sa WHO, hindi siya disorder, hindi siya diagnosis. Ito ay chronic workplace distress tulad nga ng sabi ko, meaning may malaking problema, negative stress or distress sa mismong trabaho niya. At particularly, yung problem na yun pwedeng sa boss, sa coworker, sa workload. So, problema yung trabaho niya kung bakit siya nakakaranas ng ganong klaseng discomfort, nagmamanifest na yun sa mental health niya at saka sa physical health niya. 'Di ba? So, hindi po puwedeng demotivated siya, may mental distance from work, 'di ba? Hindi na siya gano'n ka-productive. Isipin mo, okey. O tapos naapektuhan ng personal niya, may depression na 'to. Hindi, 'di ba? So, makikita mo, de-pathologize siya, 'di ba? Hindi hindi mo nilagyan ng clinical problem yung isang tao kasi nung nakinig ka, nakita mo, 'pag nasa personal naman, 'di naman okey naman siya. Sa trabaho ganito, so ibig sabihin job burnout, 'di ba? Sa trabaho ang problema. So, gano'n, 'di ba? Halimbawa, sa culture din natin, may mga maririnig kayong mga pasyente, may kukuwento sila minsan, ganyan na, ito general 'to nangyayari, 'no, ini-example ko na lang din kasi ito kasi yung common encounter kapag grief. So, hindi siya nanggagaling sa isang particular patient. It's somehow parang connected sa halos lahat ng mga pasyente pasyente na may grief, 'no, napag-aralan na din siya. So, 'pag may grief, 'di ba, lalo pa halimbawa Filipino, kahit nga sa Latin America, yung medyo related sa culture natin. 'Pag may grief, may mga times na yung mga pasyente nagkukuwento sila na nakita nila yung mahal nila sa buhay, nakausap nila, o kaya may ginagawa, naghuhugas, may nakita nila na malikmata siya, dumaan ulit, na parang nandiyan pa rin, ganyan. So, kung masyado kang westernized mag-isip, isipin mo na, nakikita, nakausap. Oh, may delusion na 'to. Oh, baka ano na 'to, may, visual hallucination. Oh, isipin mo may positive symptoms na siya ng psychosis. 'No, puwede mo siyang bigyan ng disorder na schizophrenia, 'di ba? Pero kung nakikinig ka, masasabi mo na hindi pa bahagi kasi ng kultura natin yung gano'ng klaseng mga ano, 'di ba, parang, usapin. Normal siya sa'tin. Hindi siya symptoms ng ano hallucinations. 'Pag sinabi niyang gano'n, hindi siya literal, 'di ba? At the same time, yung gano'ng klaseng mga encounters na may parang namamalikmata, trick ng mind yun, eh, 'di ba? Na kapag nami-miss or you're longing for someone, 'di ba, especially nandun yung loss, yung brain natin sinusubukan niyang i-fill yung void, 'di ba? Nagke-create siya ng mga gano'ng klaseng images. Kasi nga, nandun yung longing natin dun sa isang tao na yun, eh. 'Di ba? So, yun yung example natin. Pinag-aaralan natin pero ginagamit nating maigi yung isip natin para maunawaan saan siya nanggagaling. Hindi po puwedeng yung pasyente natin ang ifi-fit in natin sa model na gusto nating mangyari. Okay. So, tayo yung nag-a-adjust based dun sa kung ano yung pangangailangan ng patient or ng client, okay. Kaya importante ang critical thinking. So, ganyan, importanteng ginagamit din natin siya sa panahon ngayon, 'di ba? Sobrang weird na psych majors tayo tapos mamaya sinusuportahan natin pala, naku, mga korap. So, dapat nag-iisip din tayo, naka-base tayo sa evidence, 'di ba? Evidence-based research, ayan. Pinag-iisipan maigi, 'no? Pero siyempre, hindi mo porket na nire-research natin din 'yun, 'di ba? Lahat naman din ng tao, inaaway naman natin kasi feeling natin tayo lagi tama, 'di ba? Hindi rin, ang challenge din dito ay paano natin made-demonstrate sa mga tao na 'to na there's something wrong, nang hindi natin kailangan magmukha na tayo yung laging may alam. Kasi may alam sila, eh. Kailangan lang nila ng konting guide pagdating sa mga ganyang bagay, 'no? Ayun. Anyway, next, fairness and objectivity. Lalong-lalo na 'yan, ipa-practice mo 'yan. Hindi porket beshi natin, 'di ba, parang, gagamitin na natin yung ating power over our beshi, 'di ba? Example nito, fairness and objectivity, psychometrician ka o kaya psychologist ka.
Yung kaibigan mo nag-ask sa'yo ng recommendation para makapag-leave siya, "Oh, gagawan kita ng leave." Sabihin ko ano, meron kang mental distress para meron kang ano 'no, leave. So yun, hindi gano'n. Kasi hindi porket kaibigan mo, gagawan mo na kaagad ng gano'n para makapag-leave siya 'no, hindi. Depende ano pa rin 'yan 'no, dapat iisipin pa rin natin 'yan at depende dapat kung ano yung situation. Although nage-gets ko yung idea ng depende kapag kunwari, pasyente na nag-a-ask ng help tapos parang feeling mo, awang-awa ka na, ganyan. May times pa rin talaga na pag-iisipan mo at sasabihin mo pa din, paano mo iko-communicate yun sa kanya na ito talaga yung procedure natin. So, kailangan, ano tayo, nag-a-adjust sa situation, no? Ayun. May mga times kasi dati na hindi ko pinakinggan yung data. Hindi naman 'to test, 'di naman 'to test. But more of, sa recruitment kasi nag-work ako before sa recruitment. Tapos, hindi talaga okey yung ano niya, mga scores niya based dun sa kung ano yung quality ng possible na work niya. Pero at that time, siyempre dahil tayo ay maawain, umabot sa point na may mga alam ko nakatatlo yun ako, na pagbibigay, ng help. Ano yun, ang posisyon na yun ay sales ano, nasa sales. Talagang nagmakaawa sa akin yung aplikante. So, sabi niya pag-iigihan niya. Aasa sa kanya yung pamilya niya, gano'n, gano'n. So, siyempre naisip ko na, hala baka naman kasi motivation yun, 'di ba, pamilya mo yun, eh. So, hindi mo ano yan, parang naisip ko parang hindi niya yan alam mo hindi niya siguro yun aanuhin, parang papabayaan kasi nga may motivation siya. Turned out, ako nalagay sa alanganan kasi nag-awol o kaya parang, bigla bigla na lang sumuko. So, ano ibig sabihin nun, 3 beses nangyari yun, iba-ibang tao. Ibig sabihin kapag kung ano yung lumabas dun sa test results, kahit naawa tayo, importante na ide-deliver pa rin natin kung ano yung trabaho. Um, may mga times na although may mga ganong times, na parang feeling natin gusto natin makatulong sa isang tao, "Wag na kayong gumaya sa akin," ano. Oo, kasi malalagay ka sa alanganin yung posisyon mo kasi tinaya mo yung pangalan mo, 'di ba, doon sa naawa ka. Siguro pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon, maganda paliwanag mo na lang dun sa tao o kaya sa aplikante kung bakit hindi. Bigyan mo ng hope na maaaring dito lang naman siya hindi naging fit, but that doesn't mean na magsasara sa kanya yung opportunity sa iba. So, kailangan mo i-follow pa rin yung protocol. And at some point, form of kindness yun, yung gano'n. Kasi at least pinaliwanag mo sa kanya. Yung mga sumunod na mga aplikante nagmamakaawa sa akin. So, may times na parang ano talaga, sobra, ginagawa nila yun. Pinapaliwanag ko, iiyak ba yun sa harap ko? Oo, umiiyak sila. Ilang beses ako nakita ng mga umiiyak na aplikante. Na nandun kasi yung hope nila, tas di sila natanggap. Um, kasi mahigpit kasi yung kumpanya na yun. So, kailangan fina-follow din talaga natin. Kasi at least based dun sa mga evidence na yun, sabi sa data mukhang hindi siya magtatagal din talaga dun sa ganong klaseng work. Eh, hindi naman talaga. So ayun, importante mag-follow din tayo, 'no? Kasi tayo malalagay sa alanganan. Tas going back, fairness ang pinag-uusapan natin. Kapag kaibigan mo, kunwari psychometrician ka, tas may inaasa sa'yo, hindi ka po puwedeng mag-gano'n. Halimbawa, naranasan ko dati 'no, um, ano, kaibigan ng ano, kapamilya ko 'no, like ate ko tapos may kaibigan siya, ni-refer sa akin tapos ang sabi sabi sa'kin ng ate ko shinare ko na para may example ako. Ano, i-prioritize mo yun kasi si ano yan, ganyan, ganyan. May mga na-encounter pa nga ako dati parang ano pa, anak pa siya ng mataas na posisyon talaga. Tapos sabi, parang alam mo yun, nilalapit kasi nga mataas ang posisyon nung tatay, ganyan. Sabihin natin halimbawa politiko, gano'n. Ta's bibigyan mo ng ano 'no, ng priority, gano'n. Sa isip ko at the time, pasensya na po 'no, kasi may mga naka-schedule po kasi ako na applicant, na pasyente. Sa ngayon hindi po ako available. Kapag di ako available sabihin ko talaga, hindi puwede akong mag-give-way dahil lang anak siya ng gan'to. O kaya sa ate ko na lang, sinabi ko nga sa kanya na, "Te pasensya na, gan'to na lang, puntahan mo na lang sa gan'to kasi puno na ako." So, hindi siya puwedeng gano'n, fairness and objectivity siya, pina-practice talaga siya.
kahit kapamilya ko naging honest ako. Ang importante honest ka, 'di ba? Refer mo na lang kung saan po pwede. 'Di mo naman pinabayaan, eh, 'di ba? Nag-refer ka naman sa iba na po puwedeng tumanggap. So, yun na nga lang depende dun yun sa ni-refer mo kung full ba siya o hindi. So, ganun yun. So, hindi po puwedeng sabihin mo na, "Ay anak, eh," o kaya, "Ano sabi ng kapatid mo kaya susundin mo," 'di ba? O naintindihan naman natin yun kaya lang kasi lahat sila may urgent needs din, eh, yung mga pasyenteng hawak mo din, 'di ba? So, 'di puwedeng para kang nagpa-cut ng line, 'di ba? Haba-haba ng pila ta's pina-cut mo sila, eh, ang tagal nila nag-aantay, mga gano'n. So, fairness and objectivity pina-practice din talaga siya and it takes a while before ka maging clearly honest. Kasi siyempre kapag bago ka pa lang parang feeling mo, "Hala nakakahiya, ano sabihin, baka snobbish ako." Eh, hindi, eh, sinasabi mo naman talaga yung totoo kasi may proseso, 'di ba? Ayan, presence and attunement. Ito yung pagiging present meaning ito yung nangyari sa situation ngayon, 'di ba? And sinusubukan mo na alin? Sinusubukan mo na, kung sino yung kausap mo, kaharap mo, present ka sa kanya, 'di ba? Pina-practice mo yun, 'di lumilipad yung isip mo kung saan-saan. Nagiging mindful ka so kung anong meron ngayon. Attunement meaning you are in sync with your own emotions. Ito yung sinasabi ni Carl Rogers na congruence, 'di ba? Kunwari kung therapist ka, may attunement din tayong tinatawag or congruence. Hindi porket nasa therapy session ka, eh, puro validation lang ang sasabihin mo sa pasyente. May part dun, siyempre attunement, you are in sync with your own emotions and thoughts. And importante yung authenticity na pina-practice, 'di ba? So, para ma-demonstrate natin yung authenticity at makita yun ng mismong pasyente, at some point kapag nagse-share sila nung kanilang mga struggles or experiences, nagsasabi ka kung ano yung nafi-feel mo dun sa situation, 'di ba? It must have been hard. 'Di ba? I see. So, kunwari galit na galit siya, inis na inis siya, may gano'n ka din feeling ng nakakaramdam ka na parang may gano'n kang feeling do'n sa situation. Siyempre di mo sabihin na parang ikaw din ay same, pero ide-demonstrate mo sa kanya na may nafi-feel kang gano'n na dine-describe mo yung situation based do'n sa kung papaano mo nape-perceive 'yun and naging honest ka sa nafi-feel mo na 'yun. Hindi hindi para ano, para maging aware siya. Kasi yung mga facial expression natin nag-a-appear yun sa therapy, eh. Kung hindi ka magiging in sync sa nararamdaman mo, baka mamaya yung na-observe niya sa facial expression mo, eh, ma-misinterpret niya. Pero kung na-describe mo na yung nararamdaman mo nung time na yun, 'di ba, at nagre-reflect pala sa facial expression mo, maiiwasan mo yun, 'di ba? Hindi niya maiisip na, "Hala galit ba 'to? Ano ba nagagawa ko?" Wala naman nag-o-overthink na pala yung pasyente mo, 'di mo alam 'no? Yun pala nararamdaman mo kaya pala gumaganon yung face mo kasi nakaramdam ka na nahihirapan ka para sa kanya, 'di ba? At saka yung parang may nararamdaman ka na parang ang hirap naman nitong nangyari sa'yo, ganyan. Yung mga gano'n dine-describe mo. So, minsan yung nafi-feel mo puwede mo siyang i-describe, 'di ba? Ng hindi naman directly minsan nanggagaling sa'yo para at least nade-describe mo, parang gano'n, nade-demonstrate. At nararamdaman niya, ibig sabihin nakikinig ka, 'di ba? Next, tech savvy. 'Yan, importante na mabilis tayong mag-adjust sa changing world, especially now na merong AI, especially now na, ang dami-daming mga pagbabago when it comes to systems, ayan. So, tech savvy 'no, kailangan marunong at magaling tayo diyan para kayang-kaya natin. Halimbawa, in terms of, psych assessment, hindi lang naman puro traditional yung way ng pag-administer natin ng test. We also have online assessments, 'di ba? Marami na ngang mga test na nasa online na siya. Ta's ise-generate na lang siya ng computer. Pero it doesn't mean na na-generate ng computer, tama na yon. Ikaw pa rin yung gagamit ng critical thinking, evaluate mong maigi, check mong maigi, para yon ay maitagpi mo dun sa kung ano yung napag-usapan ninyo at tama yung mismong data. Ayan. So, may mga kailangan ka din tingnan pa dun. Next, creativity. As a psych major, nandito yung creativity natin. 'Pag pina-practice natin yung creativity natin, it also improves our empathy, 'di ba? So, yung creativity na 'to, part siya ng ating role kasi kapag nagbabasa tayo ng mga cases, may case management tayo, yung creativity na yun nakakatulong siya para ma-visualize natin, paano itong tao na 'to, ito yung traits and characteristics niya, paano siya sa situation na ganito. May mga gano'n kang encounter na nakakatulong sa'yo para mas ma-connect mo yung sarili mo dun sa situation and maitatanong mo yun dun sa pasyente. Matutulungan mo din siya paano ina-navigate yung mga experiences niya
Kasi may mga nakikita kang mga situation na kailangang bigyan ng pansin na hindi niya nakita kasi may blind spot pala siya. So dito, isa example 'to 'no, yung creativity na kapag pina-practice mo, mas lumalawak yung pagtingin mo, 'di ba? O mas of course nandun din yung, may mga naa-address tayo na hindi nakikita ng iba. Yung pattern recognition po puwede rin diyan 'no, meron din siyang ambag sa pattern recognition. Ethical judgment and data privacy, oh. Alam mo ito, may na-encounter ako na pattern 'no, wala pa naman ako nakikita sa psychology, so far. Wala naman ako nakikita sa psychologists, mga mental health professional so far sa Philippines. Pero may nakita ako sa healthcare industry na kung saan parang alam mo yun, parang may mga posts or mga videos na, nagkukuwento yung ilan sa mga professionals or doctors, di ko sure kung doctors pa talaga sila, pero nasa healthcare sila. Yung mga pasyente nila, ganyan, na parang ta's may times tatawa, "I've encountered this kind of patient, blah, blah, blah." Ta's tatawa, ganyan. Tapos yun, yung mga gano'n. Unethical kasi yun. May ano, kahit hindi naman nabanggit yung pangalan ng pasyente, the mere fact na very unique yung experience nun, puwedeng makapag-connect yung pasyente, magkakaroon ng shame, 'di ba? So, nakakatakot tuloy lumapit. 'Di ko alam kung paano nagwo-work yung code of ethics nila kasi somehow ang rampant nung gano'n. So, pero sa psychology naman wala pa naman ako na-encounter na gano'n, na gumawa ng reels, nagkukuwento na nagsasabi ng mga encounter nila sa pasyente kasi ano yung data privacy yun, hindi puwede yun. Bawal gamitin even yung mga transcript sinabi sa'yo unless example halimbawa na nabasa mo sa Abnormal Psychology o kaya naman it's very, general, observation and pattern sa particular cases na ginagamit mo yung information na yun na general and there's no unique encounter to a particular patient. Tapos ginagamit yung information na yun to raise awareness, to help them 'no, overcome kung ano man dapat ma-overcome, puwede siya kasi part siya ng psychoeducation, 'di ba, public awareness yon. Pero to talk about certain situation related to your patient online and then laughing about it 'no, nagko-cause siya ng shame sa part ng mga pasyente. So, hindi siya okey. So, kailangan din ng ethical judgment and data privacy. So, we have to keep in mind yung code of ethics na meron tayo as psychologists and psychometricians kasi, lalo pa tayo mental health professional, 'di ba? Nag-o-open up sila ng very personal problem nila. So, hindi talaga siya dapat pinagtatawanan 'no at ginagamit na ano, o unless siyempre mga jokes na meron kayo ng friends mo na parang, okey marupok si gan'to, si ganyan, friends naman 'yun. Pero hindi po puwedeng pag-usapan yung mga buhay ng pasyente, kahit offline. Sobrang taas ng respeto ko sa mga friends ko din na mga psychologist kasi never ako naka-encounter ng, um psychologist na, pinag-uusapan yung mga dirty little secrets ng mga patients. Pero meron tayong tinatawag na peer coaching or peer-to-peer na parang, help 'no. Pero 'pag pinag-uusapan yun wala siyang intention na parang pagtawanan or anything, part siya ng "Anong gagawin kapag ganito?" Ganyan. Pero ini-omit lahat ng information para hindi ma-distinguish 'no, gano'n siya. Yun, kaya ang taas ng respeto ko sa mga mental health professional kasi so far wala akong nakikitang gano'n online. Ayan, kaya yun, tayo din ha, hindi natin gagawin yun. Okay. So dahil okey na tayo pagdating dun sa mismong mga skills na needed natin, ayan, focus naman tayo ngayon sa ating sa ating HR-related functions and business, ganyan. Sa mga careers na puwede ninyong pasukan, ayan. Meron tayong IO psychologist. Ayan, siyempre kung naipasa mo yung board examination, 'di ba? At meron din tayo of course psychometrician. So sa ano naman sa industry, meron naman na, IO psychologist, psychometrician. Minsan psychometrician iba ang tawag, test administrator. Puwede 'yan. Puwede rin mag-work as HR assistant. Hindi necessarily may psychometrician ka para maging HR assistant. So, puwede kang tanggapin as HR. Talent acquisition associate, ayan, meron din. Somehow connected si talent acquisition sa recruitment 'no, ayan. HR generalist, ayan, ito yung una kong trabaho, HR generalist, nakakahilo 'yan. Ang daming gagawin. So, kaya pag-isipan niyo 'yan, na kung gusto niyo maging HR generalist.
Pero kapag siyempre nandun pa yung motivation mo talagang matuto, kukunin mo yan. Kinuha ko yan dati kasi ano eh, gusto kong matuto sa different facets ng HR. Ayun, hilo-hilo ako. Learning development support, pwede rin siya. Yung mga nasa learning and development organizations yan. O kaya may department na learning and development, okay din yan. Payroll officer, minsan hindi exact na ganito yung pangalan ng mga positions, no? Payroll, timekeeper, merong ganyan. So, yun, kasama din siya sa HR-related function. Employee engagement, pwede rin OD support, no? You work alongside with OD consultant, ganyan. Training and development officer o kaya training and development specialist. Depende kung anong tawag. Training officer, pwedeng ganyan. So, iba-iba siya. Pero nakafocus sa training and development. So, pwedeng halimbawa, nasa retail business, halimbawa. Tapos, yung company niyo nagbebenta ng mga products. So, training and dev, nandun ka to train sa product knowledge halimbawa ng mga kaka-hire pa lang na mga um, kunwari nasa sales, yon. So, ikaw yung nagtuturo sa kanila, anong gagawin para mag-increase yung customer service, ano yung mga, yun. Masaya yan, na-try ko din yan dati. Oo. So, yun. And then, well-being coach, may mga ganyan na po tayo. Ito yung parang ginagawa nila, mostly yung nagre-receive sila yung sa intake interview ng mga patient na mga psychologist. Somehow, they also provide the psychosocial support, yung basic na parang psychological first aid. Yun. Kasi hindi ka pwede mag-therapy kapag wala kang psychologist, di ba? Na license. At saka delikado din naman kapag i-explore mo yun basta-basta. Oo, na bigla ka na lang parang kala mo magte-therapy ka. Pag na-trigger mo, kaya mo bang panindigan yun, di ba? So, kaya sa social support, intake interview yan. Leadership coach, life coaching, pwede rin yan. Kasi meron naman tayong kakayanan as psychologist na mag-life coaching. Ayan. School and student services, guidance associate, guidance facilitator, yan, guidance link support roles. Kasi hindi tayo RGC, no? Kung hindi ka nag-take ng masters ng ng guidance counseling, no? Guidance and counseling. Wala kang ganong masters. Pero meron kang psychometrician license. Pwede ito, guidance associate, guidance facilitator, or any link support roles related sa guidance. Pwede. Kasi may RPM ka naman. Ngayon, may mga schools na tinatanggap yan, basta nagtitake ka ng masters na related doon, tapos eventually, pag graduate ka, magiging ikaw na yung RGC nila. Pwede yun, may mga ganyan. Student Wellbeing and Assessment Staff, ayan. Test Administrator, Psych Instructor, ayan. Kung ano, meron ka ng RPM or RSI na na license, o pwede ka maging Psych Instructor, magtuturo ka ng board subjects. Yan. Kung meron din ganyan, pwede ka rin magturo sa mga learning centers. Next, school and educational psychologist, pwede rin, which is yung trabaho na nakafocus dun sa learning, no, ng mga students. Pwede ring researcher, pwede ring research assistant. So, ang dami, no? Ang dami. A few lang to, no, yung mga sinishare ko. Pagdating dun sa track, ayan, meron syempre tayo yan. Psychometrician, psychologist, depende kung anong area of specialization, kung clinical ba, counseling ba, community psych, depende. Intake counselor, intake coordinator, parang well-being coach, ayan siya. Employee well-being associate, minsan iba din yung tawag, pero halos ganun. Case manager or client care support. Yung case manager, common to sa rehab. Ayan. So, pwede yan. Nagmamanage ka ng mga cases. Ayan. May mga quota din yan or parang specific number na kailangan mong i-manage. And syempre, may mga reports din yan. May mga deadlines din yon. Kailangan magawa mo siya. So, ngayon pa lang, habang nakikinig kayo, yung written, yung oral and written communication skills ninyo, kailangan dine-develop siya. Kasi sa trabaho natin, lagi tayong haharap sa mga tao. Mental health program officer o kaya program officer, pwede rin. Yan. So, magmamanage ka ng mga specific programs na makakatulong sa mga target ninyo na mga patients o kaya naman audience no, or publics. Kayo bahala no, kung ano yung makakatulong. Youth ba to, geriatrics ba to, or mga matatanda, et cetera, et cetera. Crisis intervention specialist, ito yung mga commonly nagtatrabaho dun sa mga hotline crisis.
Ayan, mahirap na trabaho 'yan, kaya kasama din dito yung talagang sinusuportahan kayo. Sa lahat ng trabaho natin importante na very mindful tayo when it comes to our own experience kasi we should be preventive, in terms of managing our own, um, kunwari struggles o kaya parang problems. Parang we need to make sure na we are also practicing self-care, et cetera. Importante na very proactive tayo in addressing our own, concerns kasi meron tayong problema kapag ganyan, 'di ba? Maapektuhan yung pasyente natin, baka mamaya napo-project pala natin sa kanila and kawawa naman, 'di ba? So, importante na ano tayo, mindful tayo 'no? Tsaka it's a form of the service kasi kapag hindi natin nagagawa na yung role natin, eh, gumastos sila, 'di ba? Nag-ask sila ng help sa'yo tapos, wala pala, 'di pala naibigay ng maayos, 'yan. And of course, others, puwede ka maging psychiatrist. Of course, if you will pursue the MD track. So, doon naman additional years pa 'yan. So, meaning after you graduate ng psychologist or ng 4-year course, magre-review ka for NMAT, which is the entrance exam for med. 'Pag nakapasa ka sa NMAT, yun na yun. Tapos 'pag napasa ka sa NMAT, nag-aral ka na, 'di ba, ano ka na, med student ka na. Hindi pa matatapos yun doon, may parang alam ko may 4 years pa yung parang general, tapos meron ka pang specialty, yun psychiatry na yun, yun. Tapos bago mo pa makuha yun, alam ko mayro'n pa in between. So around matagal talaga siya. Sabi nga nila, yung 4-year course mo dadagdagan mo pa yan ng mga 7 years bago ka maging psychiatrist. So matagal talaga. Ayun, kung gusto mo go lang, 'no? Government related positions meron din po tayo as RSI, RPM, o kaya consultant, mga job order 'yan madalas kasi wala pang masyadong plantilla position sa government agencies. Pero may iba naman parang, renewable siya, pero yun nga again, renewable siya, hindi siya for permanent position. So, wala rin security kung titignan pa for now. Pero pagdating sa ano, academic setting, yun nare-regularize ka doon, nagiging university professor pa kapag sobrang tagal mo na. So umaakyat yung rank mo doon. Ayan, tapos may support din. Maganda sa school, actually maganda sa school. Tapos aside from school, pwede ka naman mag-ano, moonlighting, eh. Meaning ng moonlighting, aside from your regular job, you also have part-time job. Oo, so parang marami naman sa atin sa psych o ang nagpa-part-time job. Halimbawa ako, as psychologist, consultant ako sa ibang organization, ganyan. Tapos meron din ako independent clinical psychologist na role. Yun, 5 years mahigit na ako dun. Tapos yun, consultant ako sa iba, ta's may iba pa akong ginagawa. Ayun, meron pa ako siyempreng sarili kong ano, parang mina-manage, yun. Puwede rin program evaluation staff, survey and data collection staff, people analytics, lalo na data analytics, puwede niyo rin pasukin 'yan kasi nga it's something na we're trained for. Forensic psychologist, once you finish yung siyempre forensic psych, sa FEU merong, PhD in forensic psychology, puwede niyong i-take yun. Alam ko pangalawa lang sila sa buong Pilipinas ang may gano'ng, um in-offer. Yung isa ata malapit sa Baguio, forensic science. So, sa FEU tapos yung forensic science malapit sa may Baguio, ayan. And then of course, forensic consultant for legal, neuropsychologist, rehab officer, behavioral therapist. Ito, 'pag behavioral therapist naman, mas may advantage kapag ikaw ay psychometrician. Yan, mental health counselor, yan, couples therapist, child development specialist. Itong couples therapist, tsaka yung child development specialist, yun sa couples therapist, pwede to kapag ikaw ay psychologist na. Ayan, pero itong mga iba parang carry lang kahit psychometrician level siya. So marami tayong puwedeng pasukan na trabaho. So it's a matter of gaano ba tayo magtiyatiyaga at ipu-push ang ating sarili para dito sa mga trabaho na 'to kasi of course hindi yan madali. And nakakapagod ba ang trabaho na 'to? Of course, nakakapagod talaga yan. Kaya ito yung reminder ko sa inyong lahat, 'di ba? Tulad nga ng sabi ko, importante nire-ready niyo yung sarili ninyo. Kaya kayo din dapat meron kayong self-care. So when you're tired, of course, don't quit, 'di ba? Learn to rest. Kasi pinasok natin 'to, eh, ginusto natin 'to, 'di ba? Panindigan natin, tsaka kailangan ka. Kailangan ka ng maraming tao, konti lang tayo sa buong Pilipinas na nagtatrabaho sa mental health profession.
Sa global workforce, 'no, meron lang tayong around 1% of the global workforce. 1%, imagine, sa dami ng mga trabaho sa buong mundo, 1% lang sa population ang nagtatrabaho sa healthcare. Magkakahati pa dito yung psychiatric nurse, social worker, psychologist, psychiatrist, psychometricians, um, et cetera. Konti, 'di ba? 1% ta's naghati-hati pa. So, ibig sabihin, meron ka talagang lugar, may puwang ka pagdating sa healthcare. So, ngayon nakikita natin may crisis pa rin sa Philippines ng mental health. Magkakaroon 'yan ng mas maraming trabaho eventually. Kung tutuusin, konti lang tayo kumpara sa ibang healthcare professional. Ang mga nurses umabot na sila sa milyon, 1,000,000 kung di ako nagkakamali, sa'tin kakaunti pa lang, ang pinakamarami pa nga psychometrician pa, 'di ba? So, I think may pressure na pagdating sa pagbibigay ng trabaho o kaya pagbubukas ng mga opportunities for psychometrician. So, 'wag tayong mawalan ng lakas ng loob, meron at meron. Nung pinasok ko yung psychology, nung first year ako, wala pang board exam nun. Tapos may mga pagkakataon na ibang professor namin, hindi from the psych, department, sa ibang department na medyo nabubully pa kami ng mga classmates ko kasi, hindi ko makalimutan yun nanggaling sa magandang school yung professor na yun tapos nagpa-part-time siya sa dati naming school. Sabi niya, "Meron ka na bang narinig na" di ko alam yung context, bigla na lang niyang sinabi, so nakaka-bad trip siya. Sabi niya, "Meron ka na bang narinig na bata, ang sinabi ng bata, 'Ma, paglaki ko gusto ko maging HR.'" Yun lang kasi yung limited na ano niya, alam niya sa opportunity ng pagiging psych major, HR. Kasi wala pa ngang psychometrician, wala pa psychologist at the time. So, ako asar na asar ako nun. Siyempre di kami makapagsalita kasi affected grade namin kapag sinagot-sagot namin yun, 'di ba? And taas pa naman ang tingin sa sarili niya. So, at the time, nakakapanghina talaga siya. Third year na ako at the time. So, 1 year na lang, mahigit ga-graduate na. Tapos parang ang iniisip ko nun, although mahal na mahal ko yung program, nandun yung takot na what if wala akong makuhang trabaho? Lalo pa may classmate ako dati na may ang daming sama pala ng loob, eh, 'no? May classmate ako na parang ano din, slightly parang may microaggression siya sa'kin. So, sabi sa'kin nung classmate ko, "Rian, pagka-graduate mo, anong gagawin mo?" "Eh, di maghanap ng trabaho." Sa harap yun ng iba kong klase, kaklase sinabi niya yun, Sabi niya, "And I mean, anong susuotin mo? 'Di ba ano ka, lesbian ka, so anong suotin mo? Paano 'yung 'pag sinabi sa'yo magsuot ka ng palda?" Sabi ko, "Ha? Susuotin ko anong gusto ko. Kaya tayo iha-hire kasi based 'yun sa competencies natin." Pero sa loob-loob ko naiinis ako, pero at least nag-clap back ako sa kanya. Hina-hire tayo dahil sa competencies natin, hindi sa pananamit natin. Tsaka kung magsusuot naman ako ng align sa kung ano yung aking sexuality, hindi naman siya bad kasi decent naman yung susuotin ko. Hindi naman ako magsusuot ng anything na parang unrelated or completely unrelated with the work, 'di ba? So ayun, moving forward, wala na akong balita sa kanya. Ta's in-offeran niya ako ng kung ano man dati, tapos sabi ko, "Block, mga pagbebentahan mo ako ng ano, kung ano man." So, ayun lang. So, may mga gano'ng encounter na nakakapanghina ng loob kapag may mga narinig tayong mga hindi maganda pagdating dun sa kung anong program natin. Pero sana tulad ko na hindi kayo mapanghinaan talaga totally ng loob at pinagpatuloy ninyo. Mahirap ba maghanap ng trabaho? Yes, totally. Kailangan talaga mag-take tayo ng time. Kung ano yung puwedeng pasukin at first, gawin ninyo. And kung kaya, please mag-take kayo ng masters. Kapag nag-take kayo ng masters, hindi necessary na dun sa mamahaling eskuwelahan. At the end of the day, pare-parehas tayo ng librong inaaral, kailangan mo ipasa yung board examination, that's it. Paano mo ipe-present sarili mo, paano mo i-expose yung sarili mo, dun pa rin ang labanan nun. So, yun. Yun ang aking ano, tip para diyaan ano. Kailangan ng tiyaga at kailangan ng tatag at lakas ng loob. Laging gano'n tandaan niyo, kapag nagsisimula pa lang ang isang bagay, hindi siya madali, 'no? At hindi porket hindi nai-imagine or hindi na-appreciate ng mga tao yung ginagawa mo, eh, titigil ka na, okey? Kasi kung gano'n ang mangyayari, wala tayo. Ako na lang for instance, wala ako. Sa dami na discourage sa'kin before na mag-online ako or sa social media ako before, hindi pa na-appreciate dati ang social media.
Mababa ang tingin sa mga influencer and I don't recognize myself as an influencer during that time. Ginagamit ko lang social media platform noong 2016 to share my thoughts and lahat ng mga pinag-aralan ko sa psych kasi nagre-review ako for board examination ng psychologist. So nag-open ako ng sarili kong page at that time and that time wala pang nag-open ng mga pages masyado for psych. So, yun, na gano'n ako. Umabot sa point na parang may mga, um, kapwa ko psychologist, 'di pa ako psychologist talaga nun, psychometrician pa lang na sasabi sa'kin, "Ano ba mga pinagpo-post mo, hindi yan gawain ng isang psychologist or magiging psychologist kasi dapat kinukulong ka sa specific expectations." Tapos moving forward nung 2020, ang dami ng naglabas ng mga pages, ta's may mga psychologist na din na gumagawa nun, ginagawa na rin nila yung mga bagay na ginagawa ko. Back in 2016. Pero at the time, ang daming ano sa akin, parang sabihin ko low-key bullying na yun. To the point na parang hindi ako mare-regularize sa trabaho ko dahil daw nagpo-post ako online. Gano'n kababa yung tingin sa mga gumagamit ng social media at that time to the point na affected pati trabaho mo. Kahit na ang shine-share mo lang naman, articles, memes, kasi parang sa kanila hindi daw parang tama yun na gumagamit ka ng memes. Parang kasi hindi nila ma-gets yung itsura ng meme. Eh, ako yung alam mo yun, kung paano ako mag-work, eh, nage-gets ko yung meme, eh, natatawa ako. Kung hindi mo nage-gets ang meme, hindi ko kasalanan yun, 'di ba? So, eh, dahil medyo matatanda sila at the time, mas age sa akin, so masama ang tingin nila dun. So, naging alanganin pa ako dun. So yun, moving forward, kung naniwala ako sa kanila, edi walang your millennial psychologist, 'di ba? Kung naniwala din ako dun sa professor ko na wala daw future ang pagiging psychologist, no? Or pagiging psych dahil pang HR lang naman daw yun at hindi naman mababa ang pagiging HR, 'di ba? Edi sana hindi na rin ako naging psychologist ngayon kung naniwala ako sa kanila. So kaya ito ang sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi porket hindi na-appreciate ng mga tao sa paligid ninyo yung trabahong meron kayo or magiging trabaho ninyo, eh tama sila. Sa ngayon hindi siya masyadong na-appreciate kasi kulang pa yung awareness dun. Pero eventually meron 'yan. Imposibleng hindi. Ngayon nga nagsa-start na, eh. Meron na nga, eh, 'di ba? So ayun, pagpatuloy niyo yung mga nasimulan ninyo. Huwag kayong susuko diyan sa pinasok ninyo. Kailangan kayo ng bayan, kailangan kayo ng kapwa. So kaya kapag napanghihinaan kayo ng loob, ito yung inyong ire-remind sa sarili. Ito gustong-gusto ko 'to from Max Ehrmann sa Desiderata. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here, and whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. So meron kang lugar dito sa mundo, hayaan mo lang. Hayaan mo lang na mag-unfold sa'yo yung mga bagay, yung mga sitwasyon. Kasi meron at meron. Iba pa rin kapag nandito ka, iba pa rin kapag patuloy ka nagpapatuloy, 'no? Kaya kapag napagod, pahinga, hindi magko-quit, oo. So, alamin maigi at pakinggan ang sarili, okey? So, yun lang, dinala tayo dito sa trabahong meron tayo kasi kailangan ka, hindi ito accident, 'no? It's your passion that led us all here. Yun lang. Kaya ang ating panghuli 'no, ay ang Pinky Pack 'no, 'yan Pinky Pack tayo. So, hindi kayo dapat susuko, ha. Ayan, dahil tayo ay nag-Pinky Pack, ito ay promise na, hindi ka na makakatakas, dito ka na sa ating ano, um, sa ating profession 'no. 'Yan, kung psych major ka at nababasa mo 'to ngayon at nandito ka na sa dulo, ayan na 'yan, para 'yan sa'yo, okey? Ayan, maraming maraming salamat. Sana meron kayong mga natutunan at sana kahit papaano, eh, medyo na-boost kayo ngayon. Ayun.